gawin bago po tayo dumako sa ating pong mga issue at mga balita. Narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Isang negosyante ang late na sa kanyang flight. Pagkarating niya sa boarding gate ay halos magsara na ito. Pawisan at hingal na hingal, mabilis po niyang iniskan ang kanyang boarding pass sa counter at agad na nagtungo sa eroplano. Pagdating sa kanyang upuan, binati niya ang kanyang mga makakasabay sa biyahe. Isang middle-aged na babae na nakaupo sa tabi ng bintana at isang batang babae na nasa aisle seat. Matapos mailagay ang kanyang bag sa overhead compartment, umupo siya sa gitna nila. Pag-alis ng eroplano, nagsimula siyang makipag-usap sa batang babae na abala sa pagkukulay ng coloring book. Sa tansya po ng lalaki, kaedad ito ng kanyang anak na babae. Tinanong niya ang bata kung ilang taon na ito, ano ang mga hilig nitong gawin, at maging paboritong hayop. Yung mga pangkaraniwang tanong na itinatanong po sa mga bata. Maya-maya pa ay nagtaka ang lalaki kung bakit nag-iisa lang ang batang babae na bumabiyahe. Pero sa halip na magtanong, pinili na lang niyang manahimik. Makalipas ang halos isang oras, biglang nakaranas ng matinding turbulence ang eroplano. Narinig nila ang piloto sa PA system na nagsabing ikabit ang seatbelt at manatiling kalmado dahil nakasalubong sila ng masamang panahon. Sa sumunod na 30 minuto, ilang beses na umuga ang eroplano dahil sa sama ng panahon. May ilan ang umiiyak at marami ang katulad ng babaeng nasa tabi ng bintana, ang taimtim na nananalangin. Ang lalaki naman ay pawis na pawis, mahigpit na nakakapit sa kanyang upuan at paulit-ulit na sumisigaw ng "Diyos ko!" sa bawat malakas na pag-uga ng eroplano. Samantala, tahimik lang ang batang babae sa tabi niya. Nakakapagtaka pero hindi man lang ito kinakabahan o natatakot. Maya-maya lang, tumigil na rin ang sama ng panahon. Kasabay po nito, humingi rin ng paumanhin ng piloto sa naranasang pag-uga ng eroplano at inanunsyong malapit na silang lumapag. Habang palanding ng eroplano, sinabi po ng lalaki sa bata, "Ang tapang mo naman. Bata ka pa pero hindi pa ako nakakakilala ng ganyan katapang. Paano mo nagawang manatiling kalmado habang kaming mga matatanda ay takot na takot na?" Tiningnan lang po siya ng bata at ngumiti at saka nagsalita. "Tatay ko po ang piloto, kaya alam kong ligtas ako." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating kwento ngayong umaga? Ang kwentong po ito ay paalala na ang tunay po na kapayapaan ay nanggagaling sa tiwala. Tulad po ng batang babae, nanatili po siyang kalmado sa gitna ng panganib dahil alam niyang ang taong nagmamaneho ng eroplano ay ang kanyang ama. Isang taong kanyang pinagkakatiwalaan ng lubos at alam niyang hindi siya pababayaan. Ganyan rin ito sa ating buhay mga kanyusik, no? Marami pong pagkakataon na tila niyayanig po tayo ng mga problema, mga takot at mga pagsubok. Pero kung magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya at tiwala sa Diyos na siyang piloto ng ating buhay, ay matututunan po nating manatiling payapa kahit po sa gitna ng unos. Sabi nga mga kanyusik sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways, submit to Him and He will make your paths straight. No? Minsan, gusto po nating kontrolin ang lahat, ang direksyon, ang bilis at yung destinasyon. Pero tulad po ng batang babae, kailangan matuto po tayong umupo ng payapa at manampalataya na alam po ng ating Ama. Alam po ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin. Alam niya kung saan tayo mapapaayos, mapapaganda ang lagay natin. Maaring hindi po natin laging maiintindihan ang daan kung bakit nangyayari sa atin ang mga bawat bagay, ang bawat sitwasyon. Pero isa lang po ang masasabi natin mga kanyusik, no? Tiyak na alam po ng Diyos ang destinasyon na makakabuti po sa atin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.